Sa video na to ay sasagutin ko ang comment ni Menchi Hemadi. Pero dahil sa marami siyang question, gagawin ko ng another video ang iba niyang tanong. Hi po! Sana makagawa kayo ng video regarding sa impadron or impadronamento. Para saan po ito? Paano makuha at sino ang nagbibigay? Ano yung tinatawag na piso? Saan makakuha ng matitirhan? Sana po makagawa kayo ng detailed video regarding dito. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, salamat po. Ang impadronamento ay pagpaparehistro sa munisipyo kung saang bahay o address ka nakatira dito sa Espanya. Ito ay isang pirasong papel kung saan nakasulat doon ang personal details mo tulad ng buong pangalan mo, birthday at passport number or NIE at complete address ng iyong tinitirhan or boarding house. Ito ay mahalaga dahil ito ang opisyal na magpapatunay kung saan ka nakatira. Importante din ito sa mga bagong dating dahil pwede rin dito ibase ang counting kung gaano ka nakatagal dito sa Spain para sa pag-process ng iyong papel. 2 taon lang ang validity ng impadronamento. Halimbawa, 2 years ka na naka-impadron sa tinitirhan mo ngayon. Kailangan mo yung i-renew. Pupunta ka ulit sa munisipyo para magpa-register ulit tulad ng ginawa mo nung una. If ever naman na magpalit ka ng boarding house or tirahan, ay kailangang magpa-impadron ka ulit sa lilipatan mo. At kahit baka ilang lipat ka ng boarding house, ay okay lang namang. Huwag lang namang sobrang dami na. At baka maka-apekto na rin yan sa pag-process mo ng papel. Siguro wag naman lalampas sa 4 kasi makikita rin yan sa record pag kumuha ka ng impadronamento. Kasi isa yan sa requirements na ipapasa mo sa pag-process ng resident dito. Kapag naka 3 months ka nang naka-impadron, pwede ka nang magpunta sa public hospital sa area mo para kumuha ng public health care. Magpa-register ka doon at dalhin mo lang ang passport at impadronamento mo. Bibigyan ka ng isang papel, nakasulat doon kung sino ang doktor mo. Pero bago yon, tatanungin ka doon kung umaga or hapon ang gusto mong schedule ng check-up mo. Need mo nga lang kumuha ng schedule para kapag magpapa-check up ka. Pero kung emergency naman, pwede rin kung talagang kailangan na, pumunta ka lang sa emerhensya or sa emergency. Para makakuha ng impadronamento, kailangan mo magpunta sa iyong lokal na opisina ng impadronamento o sa munisipyo sa lugar kung saan ka nakatira. At dalhin mo lang ang iyong passport at kontrata ng bahay or utility bill. Huwag kang mag-alala, kadalasan dito yung mga landlady ang nag-aasikaso niyan para sa kanilang mga bagong boarder. Automatic, yun na ang landlady ang mag-impadron sa inyo. May ilang boarding house nga lang na minsan siguro walang time yung landlady kaya yung bagong boarder ang mag-asikaso ng pagpapa-impadron sa kanilang sarili. Pero bihira yan. Kaya lang, huwag kayong mag-e-expect na pagdating nyo sa uupahan yung bahay o boarding house na i-impadron kayo agad. Kasi nadala na ang mga landlady na after maimpadron ang mga boarders ay nagsisialisan agad. Kasi nakakahanap siguro sila ng ibang matitirhan o sasama sila sa kanilang mga kamag-anak or kaibigan. Once kasi na naimpadron kayo sa isang bahay at umalis kayo doon, hindi agad-agad na aalis ang inyong pangalan sa bahay o address kung saan kayo nakaimpadron. May limit din kasi ang bawat bahay kung ilan lang ang pwedeng nakaimpadron doon. Kaya if ever umalis kayo, paano naman maimpadron ang bagong titira sa bahay na inalisan nyo? Maaalis lang kasi ang pangalan nyo doon once na kayo ay naimpadron na sa ibang address at minsan mag-aantay pa ng ilang buwan bago pa rin maalis ang name nyo sa dati nyong tinirhan. Ang piso naman na tinatawag namin dito ay yung bahay or boarding house kung saan kami tumutuloy pagkatapos ng trabaho namin. Ang mga piso dito ay bahay na kinuha ng mga residente na dito or yung mga may papel na. Kinuha nila ito sa isang agency. Ito ay inuupahan lang din nila sa talagang may-ari. Sila yung nakakontrata doon. Karamihan sa mga piso dito ay may 3 kwarto. At ang gagawin ng kumuha ng piso ay lalagyan ng mga double deck ang mga kwarto para mapaupahan sa mga kababayan natin para may katulong sila sa pagbabayad. Kaya lang din naman kumukuha ng piso ang mga kababayan natin dito kasi isa ito sa requirements kapag ipipetisyon nila ang kanilang asawa at mga anak na nasa Pilipinas. Pag darating kayo dito sa Spain, pwede kayong mamili kung bed spacer or room ang kukunin mo.
Pag bed spacer lang at araw-araw ka uuwi sa piso, ang range ng bayad ay nasa 170 euro to 200 euro. Kasama na ang bill, tulad ng tubig, kuryente at wifi. May iba naman na separate ang bill. Pag naman Saturday at Sunday ka lang uuwi ay less ng konti. Mga nasa 120 to 150 euro. Magkakaiba kasi ang singil. Depende talaga sa mahanap nyo. At kapag room naman ang kukunin nyo, 200 to 400 euro. Depende kung gaano kalaki ang room, kung ito ba ay pang single or pang couple. Pag halimbawa room ang kinuha mo at stay in ka sa amo, minsan medyo less sa babayaran kasi less ang paggamit mo ng tubig at kuryente. Kaya bawas ng konti. Kung saan naman makakakuha ng boarding house or piso, kung may mga kakilala kayo dito na willing kayong tulungan maghanap ng piso or boarding house, mas mabuti. Kasi baka may mga kakilala sila na mayroong bakanting piso. Kung wala naman, mag-join lang kayo sa mga Facebook group dito sa Spain. At magtiyaga kayo na mag-scroll sa mga group na yon at makakakita kayo doon ng mga nakapost na available na bed space or room. If ever wala kayong makita na nakapost, ang gawin nyo ay mag-post kayo sa FB group at sabihin nyo na kayo ay naghahanap ng matutuluyan dito. Sabihin nyo kung ilan kayo, kung babae ba or lalaki, at kailan kayo darating dito sa Spain. Kung ayaw nyong magpakilala, pwede naman kayong gumamit ng anonymous. Basta paalala lang, once na makikipag-usap kayo sa mga landlady, pakiclarify nyo mabuti kung pwede ba silang mag-impadron. Kasi once na may ipipetition sila, hindi sila pwedeng mag-impadron sa kanilang bahay kasi dapat konti lang ang nakatira doon. At alamin nyo din kung ilang buwan bago sila mag-impadron para hindi naman kayo nganga sa pag-aantay if ever. At alamin nyo din kung ilang buwan bago sila mag-impadron para hindi kayo naman kayo umaasa na after ng isang buwan ay ma-impadron na kayo para mas malinaw ang usapan. At alamin nyo mabuti kung magkano ang babayaran nyo. Sana makatulong ang bidyong ito sa mga pupunta dito sa Espanya. Maraming salamat!